Yun yung mga binaback up nila sa kanila pong Starlink. Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay may pag-uusapan lamang ho tayo, tungkol din po sa Starlink. Yung pag-uusapan natin ay talagang trending ho ang Starlink ngayon, mga kaibigan, sapagkat napakarami pong mga inquiries bumibili ng mga Starlink kasi yan po yung kadalasang ginagamit natin sa mga lugar na kung saan ay talagang walang ka-data-data, yung mga dead spot area na talagang magandang location para sa Starlink na gagamitin. So halos po mga kaibigan na bukid ngayon ay meron na pong Starlink. Kahit saan ho kayo pupunta sa lugar ng Mindanao, Visayas at saka Luzon, ay Starlink ho talaga yung ginagamit ngayon. Kasi nga po, ito po ay mas magandang gamitin sa area na yan kasi kung mayroon man pong mga dating na mga P2P o kung ano man pong gamit na nila na internet, halimbawa ay naka-same base lang, Smart and Globe. So, pwedeng talunin ng Starlink ngayon. Yun lang, ay merong problema mga kaibigan sa Starlink. Ang dami pong problema na nararanasan ngayon, na experience ngayon ng ating mga kaibigan na kung saan ay, yun nga, sumasakit nga po ang ulo nila. Tapos nagtatanong sila sa atin na kung ano daw ang dapat na gawin sa mga ganitong problema. So may mga problema na hindi ko po masasagot sapagkat hindi ko din po na testing yung mga pwedeng solusyon sa mga problema natin. Ako ay magbibigay lamang po ng idea ngayon sa problema po, isang problema po ng piso wifi na kadalasan din na mararanasan natin or nararanasan natin. Kung ikaw ay isa sa mga nakaranas nito, ay pwede po kayong mag-comment sa comment section ho natin. Magbigay din po kayo ng mga experiences ho ninyo o mga komento nyo about ho dito sa atin pong sinasabi. So, sa akin po pagpapatuloy nga pala, gusto ko pong i-shoutout lahat ng ating mga kaibigan dyan na nag-join sa atin pong pa-shoutout. Nandito po sila sa screen, makikita ho ninyo sila. Kung gusto din po ninyo na mag-join sa atin pong pa-shoutout mga kaibigan, ganito lang po ang gawin natin nasa screen. Click lamang po ang join button. Okay, so sa atin po mga kaibigan dyan na nagtatanong kung ano daw ang dapat nating gawin. Ano daw dapat gawin sa mga ganitong problema. Unang-una, yung problema ay yung pong bigla pong natutulog yung Starlink. Okay? So, yun naman pong kahit po hindi sila naka-sign in, nare-remote or nagagalaw yung Starlink sa pamamagitan ng apps ng Starlink po mga kaibigan. So binabago yung settings, binabago yung kanyang nire-reboot. Ganun yung mga kadalasan na problema natin pong naririnig. Isa pa ay yun pong mga kaibigan, yun pong bigla pong nagre-reset yung atin pong Starlink. Alam kong may mga kaibigan natin dyan, marami pong nagtatanong, bakit po na biglang nagre-reset yung atin pong Starlink? Hindi naman daw po ginagalaw, Pero bakit daw po nare-reset ng kusa yung Starlink ho nila? Isa yun sa problema, kaibigan, at isa yun na naging normal ng Starlink, yun pong pagre-reset mismo ng kanyang sarili. So, hindi ko po mabibigyan ng solusyon muna kasi wala pa po akong idea, mga kaibigan, dun po sa pag-stow, yung mga anti-stow. Yun pong pwedeng i-set up, yung sinasabi nila na i-set yung oras ng pagkatulog po ng Starlink. Di ko alam kung tama ba yung akin pong mga kaibigan, akin pong sinasabi doon na pagkatulog ng Starlink, okay? So, di ko po bibigyan niya ng solusyon or tip ng solusyon. Ang ibibigyan ko po ng idea ngayon, mga kaibigan, para maging solusyon yung problema ng pagre-reset, biglang nag-reset yung atin pong mga Starlink, ayun po yung akin pong ibabahagi sa inyo. So, okay. So, again, naranasan natin na biglang nagre-reset nga yung ating factory reset, yung ating Starlink. So, dahilan yan sa palaging pag-brown out, pag wala ng kuryente sa lugar. Biglang nawawala yung kuryente, balik na naman sa isang araw ay palagi natin 10 beses na nangyari.
So bigla pong nagre-reset yung atin pong Starlink. Normal pala yun mga kaibigan, kasi nga po, yung po palang pag-reset ng Starlink ay kailangan pala na ganito yung gawin ho natin. Ipapakita ko sa video mga kaibigan kung paano mag-factory reset sa Starlink, okay? So, pakita ko sa inyo. So, ganito pala mga kaibigan yung factory reset ng Starlink. Ayan, i-plug in mo ng pang-anim na beses. So, sa pang-anim na beses, magre-reset yung inyo pong Starlink. Kaya pala mga kaibigan, sa pagkawala ho ng ating kuryente, palagay natin na wala siya 2 beses sa isang araw, hanggang umabot po ito ng 6 na beses mga kaibigan, ayun, kaya pala siya kusang nag-reset. Kasi yun po yung pamamaraan sa pag-reset ng Starlink mga kaibigan. Pang-6 na beses na i-plug in yung kanyang saksakan. Kaya nasabi ko na ang solusyon ho talaga ng ating problema na ganun, na nagre-reset, ay kailangan ho natin ng power bank. Kailangan ho natin ng kuryente na kung saan ay pag nawala yung kuryente natin, ay merong magba-backup. Kailangan natin ng backup mga kaibigan na kuryente para hindi ho kusang magre-reset yung Starlink. Para stable, para pag wala ng kuryente, pag may backup po tayo, ayun, hindi po na-off yung atin pong Starlink mga kaibigan. So, yan yung isang solusyon na dapat talaga na gawin ho natin. Yun yung isa na paraan na gawin natin mga kaibigan, at nang sa ganun ay hindi po mag-reset ng kusa yun pong Starlink ho natin. Makikita nyo po yung inyo pong Starlink, kung nag-reset ho ito, nag-change ho ito ng kanyang SSID. Yung kanyang pangalan, halimbawa, sinet natin ng Highly Wi-Fi, Highly Starlink Wi-Fi, okay? Nagbiglang nagbago, biglang bumalik sa Starlink. Ibig sabihin, nag-reset ng kusa yung atin pong Starlink. So, kung ganun ang mangyayari, tapos walang idea yung atin pong pinaglagyan ng Starlink sa bukid, so libre lahat ng mga client na makakakonect doon sa mismo Starlink kasi wala na po yung password. So, yan yung isang problema. Tapos, pupunta naman yung support para i-fix yung problema na yon, diba? Napaka-hassle ho talaga. Kaya, ang ginamit ko, mayroon ho akong diagram na ipapakita sa inyo mga kaibigan. O, ito po yan. Hindi ako expert sa mga solar inverter or mga solar diagram pag setup, pero ibabahagi ko lamang po sa inyo yun pong setup natin dito, ano? So, ganito yung setup ko. Meron akong inverter, meron akong battery na backup dun sa Starlink mga kaibigan. So, ipapaliwanag ko lang siya. Pero kung may mga nanonood ngayon na mga expert na mga solar installer dyan, again hindi po ako expert. Kaya kung gusto nyo pong magkaroon ng ganitong setup mga kaibigan, mas maigi ho talaga na magtanong ho tayo dun sa mga matagal na sa ganitong trabaho sa pag-setup ng solar, okay? So, eto mga kaibigan, ako lamang po ang nag-setup, pero mayroon po akong electrician, no? So, mas maigi ho talaga kapag wala ho tayong alam, ay kailangan ho talaga tayong manghingi ng tulong. Okay, so ganito yon, i-explain ko lamang po sa inyo. Minsan kasi may mga kaibigan natin dyan na parang hindi daw maganda yung setup ko. Pero asawa ng Diyos, okay naman yung setup ko. Wala namang problema. So ito mga kaibigan, ito yung sa kuryente, papunta dito sa inverter natin. So magsusupply yan ng kuryente sa ating outlet. Sa ating Starlink. Okay? So ito namang battery, ito yung backup natin. So habang hindi brown out, so nagsusupply yan ng kuryente sa inverter natin. Nagsusupply siya sa Starlink natin. Ngayon, pag nag-brown out, automatic, no? Itong inverter, automatic na siyempre walang kuryente, off po ito. Pero, I mean, pag walang kuryente, gagana din po ang inverter mga kaibigan. Hindi ho ito na off. So, gumagana yung inverter natin kasi sinusupplyan siya nitong battery. Okay, so pag supply niya ng battery, automatic na hindi ho talaga mag-o-off. Ito pala, hindi ho mag-o-off yung Starlink natin kasi may backup tayo na battery. Again, mga kaibigan, pag nag-brown out, so automatic papalit si battery.
para mag-supply ng kuryente sa Starlink natin. So hindi siya ma-reset kasi nga po alive na alive, buhay na buhay pa din yung ating Starlink kahit po brownout. So ito yung kagandahan. Brownout sa lugar ninyo pero may backup ka, ikaw lang yung may kuryente. Pwede din kasi na isasaksak natin dito yung vendo mo, yung vendo. So ikaw lang yung may kuryente, ikaw lang ang may vendo na buhay. So malaking income kung ganun. Pag bumalik yung kuryente mga kaibigan, syempre, yung battery ko kasi, umaabot siya ng mga 2 araw ata, or 3. Kasi isang araw, yung kasing nakikita ko sa monitor niya, napakakaunti lamang po ng porsyento na binabawas sa isang, nag-brown out kasi ng alas 6 ng umaga, bumalik ng alas 6 ng hapon, napakakaunting porsyento lamang yung nakuha. Okay? So, pwede siya gamitin isang araw. Kahit isang araw, 2 araw ay tatagal ito. Sa tingin ko tatagal ito. Pero depende sa battery yan, may bigyan na. Kasi may battery ho ako na secret. Okay, so may battery ho kasi ako na pangmatagalan ho talaga. Okay, so sabi nila, masisira daw yung battery. Okay naman. Hindi naman nasira, no? At titingnan natin kasi 1 year daw masisira yung battery or yung inverter. So, observe lang muna natin. At least, ma-experience natin kung totoo man. Pag nakuhaan po ito ng mga kaibigan, power, yung battery, pagbabalik po yung kuryente, kusa po itong magcha-charge. Ito yung kagandahan. Nagcha-charge siya sa battery. Hanggang magiging full charge yung battery, pag burn out naman, magsusupply naman yung battery sa Starlink natin. Diba napakaganda po mga kaibigan? So, yan yung setup ko. Pero kung may mga solar diagram setup na wala kasi itong solar panel maibigan direct ho tayo sa kuryente. Kung may ganun, pwede din gamiton yun. Pero yun nga, ito yung setup ko. So ito yung isang solusyon natin para hindi po mag-reset ng kusa, mag-factory reset. Yun pong ating mga Starlink para hindi po magiging problema. Lalong-lalo na kung iniwan lang natin yung Starlink natin sa bukid, tapos walang alam yung atin pong di ba? Pero alam ko na maraming mga kaibigan natin dyan na gumagamit po ng solar. Yun yung mga binaback up nila sa kanila pong Starlink. So, yun mga kaibigan. So, isa yun sa tip ko. Isa yun sa mga solusyon na pwedeng gamitin natin. Kung meron mo po kayong mga idea na pwedeng, kung anong backup po dyan, basta importante hindi ho mag-off yung ating Starlink, ay maganda. I-share lamang ho ninyo kung kayo po ay expert din po sa mga ganito. Again, mayroon pong mga tutorial sa YouTube mga kaibigan na i-check lamang po ninyo. May mga kaibigan natin dyan na expert dun sa pag-setup ng solar. So, yun mga kaibigan. Again, kung kayo po ay hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag ho nyo kaligtaan na i-like yung ating video, i-share po yung ating pong video, at saka i-subscribe na din po yung ating pong YouTube channel, at huwag ho ninyong kalimutan na i-click ang notification bell mga kaibigan. Kung gusto din po ninyong bumili ng parts, gaya po ng akin pong diagram na pinakita sa inyo, ay meron ho tayong link sa baba ng ating video. Andyan po sa description natin mga kaibigan. At kung gusto din po ninyong bumili ng mga Peace Wi-Fi parts, computer parts, mga antena, meron tayong link sa baba mga kaibigan or sa comment section ho natin. Bisitahin nyo po kasi lahat po ng ating link dyan ay maaasahan at legit po lahat yan mga kaibigan. So yun lamang po ang aking ibabahagi sa ngayon. Magandang araw po sa inyo lahat and God bless us all.